Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ayan nga po mga kaibigan ang video kanina ni Coach Darvin Ham kung saan blanco talaga ang kanyang utak. Hindi niya nga malaman kung anong play ang kanyang itatakbo. Full mental block lang nga talaga mga kaibigan. Kapag tumawag nga ng timeout ang isang coach ay madalas ay may ATOs na silang nakahanda o after timeout plays. Ganun pa man kanina nga ay talagang walang magawa si Coach Darvin Ham. Kaya naman sa fourth quarter nga ay binubuo na siya ng mga fans at may chant na sa arena ng Lakers na fire Darvin Ham. Sa ngayon, ang Lakers ay down 3-0 na. Sa history ng NBA ay 151 teams na ang nalagay sa ganitong sitwasyon at ni isa nga dito mga kaibigan ay wala pa nakakagawa ng successful comeback. Lalo na sa isang sitwasyon kung saan ang team na nagbaon sa iyo sa sitwasyon na ito ay tinalo na din kayo ng 11 sunod na beses. Another bad game din nga mga kaibigan para kay D'Angelo Russell. 0 points in 24 minutes, 0 of 7 sa field at 0 of 6 naman sa 3 points. Disappointing play mula sa former All-Star at makikita nga ito na hindi na sumama sa huddle ng Lakers sa dulo ng game. Isang bagay na ikinagalit ng madaming fans. Tila ba ayaw na nga daw nito sa team niya. Ngunit hindi nga lahat ng sisi ay pwedeng iba mga kaibigan kay D'Lo. Ang kanilang depensa as a team ay tila ba hindi depensa ng isang team na down by 2-0 patungo sa game na ito. Wala ngang sense of urgency or level of desperation na nakita sa kanila lalo na sa second half nung nagsisimula ng gumawa ng run ang Denver Nuggets. Kung ikukumpara mo nga ito sa pinakita ng Philadelphia 76ers at ng Orlando Magic na parehong down by 2-0 din ay sobrang iba nga ang level of desperation na pinakita ng Lakers. Ganun pa man malaking credit nga para sa Denver Nuggets. Down by double digits early in the game ngunit hindi nga sila nagpanik. Kalmado nga sila at pinapakita nila ang kanilang pagiging champion. Ngayon ang Nuggets ay may pagkakataon na muling walisin ang Lakers sa Game 4 na gaganapin sa Linggo 8:30 AM Philippine Time. Sa palagay nyo ba ay matatapos na ang season ng Lakers sa sunod na game? Isama na din natin sa update na ito na despite the very unsuccessful season ng Golden State Warriors, si Stephen Curry ay pinangalanan bilang 2023-2024 NBA Clutch Player of the Year. Si Curry nga ang first in clutch points, clutch field goals made, clutch 3-pointers made, clutch points per minute, clutch points, field goals made, and 3-pointers made while trailing, go-ahead field goals made sa last 2 minutes, sa last minute, last 30 seconds, last 10 seconds, and last 5 seconds, at madami pang ibang stats kung saan si Curry ang naunguna sa usapan ng clutch. Ayan nga po mga kaibigan, kung nais yung isa-isahin ito ay pwede nyo na lamang na i-post ang video natin. Nakatulong din sa kaso ni Curry dito ay Warriors din nga ang team na may pinakamadaming clutch games. Win or lose nga ay madami silang games na dikit talaga sa last 5 minutes. Sa ngayon si Curry ay bakasyon muna matapos sa bigo na makapasok sa playoffs ang Golden State Warriors. Ganun pa man ayon nga sa kanya mismo ay ini-scout niya nga daw ang ibang teams bilang paghahanda sa susunod na season. Sunod na beses natin na mapapanood si Curry sa loob ng basketball court ay sa parating na 2024 Summer Olympics. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?